ang maganda dito is parang nagsusuportahan kayo sa isa't isa. Ayan, no, talagang nagsusuportahan kayo, mahal na mahal nyo yung isa't isa, nag-uusap kayo, same frequency kayo mga kapiksi. Para kayong Romeo and Juliet, Florante at Laura. Yee! Ano pa ba? Para kayong si Popoy and Basha. Ay! Okay, pero syempre itong relationship na to, hindi rin naman ito smooth, hindi ito swabe, no, may mga problema, may mga challenges, pero hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly love scope para sa Sagittarius para ngayong November mga kapiksi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles guys. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo mga kapiksi, baka nandun yung energy nyo. So unahin natin tong deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo, love message. So ito yung card na nakuha natin mga kapiksi. Tingnan natin kung anong ibig sabihin nitong image ng card na to. Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. So acceptance lang talaga mga kapiksi para magkaroon tayo ng peace of mind sa ating relationship, no? May mga bagay na hindi naman natin talaga makakontrol, no? There is no point trying to change that which is beyond our control. Especially our partner. Guys, hindi natin sila makakontrol. Ang makakontrol nyo lang is yung perception nyo about them. How do you perceive them? Yun yung ibig sabihin. Paano nyo sila nakikita and how do you like to perceive them, mga kapiksi. So, yun lang yung ang kaya nyong kontrolin. Pero yung sila mismo, yung kokontrolin nyo, you cannot do that, guys. And the more na ginagawa nyo yun, tapos the more na hindi nila ginagawa yung gusto nyong gawin, lalo lang kayo manggigigil. So, bakit pa, diba? Bakit pa? Bakit nyo yun gugustuhin? Diba, mga kapiksi? The same way as hindi rin naman nila kayo makakontrol, no? Kung ano yung nararamdaman nyo, kung ano yung gusto nyo, hindi rin naman kayo makontrol ng person nyo. So, you have to understand that you cannot control them as well. Guys. So, tanggapin ng maluwag sa puso kung ano yung nangyayari sa relationship, mga kapiksi. And you can just listen to the subliminal, guys. No? Yung mga subliminals, it's yung mga affirmations dyan, how you perceive your person to be in a relationship, mga kapiksi. Hindi nyo sila kinokontrol, okay? Mali yung belief na kapag nakinig kayo ng subliminal, kinokontrol nyo yung person nyo. That's not true. Because sabi ko nga, you cannot control them. You can only control your perception of them. And yung mga subliminals, yung mga affirmations, yun yung ginagawa ng mga kapiksi. Okay? Alright. So, dito naman guys, tingnan naman natin yung energy surrounding your situation. So, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Kung ano yung naka-resonate sa inyo guys, take that message. Kasi iba-iba naman kayo ng sitwasyon, mga kapiksi. So, talking, mga kapiksi, ibig sabihin maganda yung communication nyo with your person. Kahit anong status pa yung relationship nyo, LDR pa kayo, or kahit in a relationship, ganyan. Always maganda yung inyong communication. Eto guys, ito yung sasabotahe sa relationship nyo if you don't feel good enough or not enough. May insecure, in short, no? May insecure dito sa relationship na to. It's either insecure kayo or insecure sila. And that's sabotaging your relationship, mga kapiksi. Kasi kapag may insecurities, doon na pumapasok yung mga duda, doubts and fears. And yung duda, parang anay yan, guys, no? Na sumisira sa relasyon nyo, mga kapiksi. So, ang sagot dito is self-love, guys. If maganda yung self-concept nyo, self-love, nakikinig kayo yung self-love,
subliminal, you will gain more confidence and mawawala yung insecurities nyo mga kapiksi. And meron ditong chaser, guys, one of you is chasing kasi merong fear of abandonment. Ito yun guys, kung sino yung insecure, siya yung chaser. Most of the time ganun. Kasi palaging insecure, palaging natatakot na iwanan ng person, ipagpalit sa iba. Yan. Ang solusyon dyan guys, self-love. Okay? So meron tayong self-love subliminal dito sa ating channel. Dapat pinapakinggan yun mga kapiksi para maging confident kayo sa sarili nyo. Guys, okay? So, tingnan natin, guys, kung ano yung ganap sa inyo ngayong, sa relationship nyo ngayong November. Shuffle natin to mga kapiksi habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong promo ngayong November. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until November 30, kaya mag-avail na kayo guys. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 20% discount yan until November 30, kaya i-avail nyo na guys. Sobrang ganda. So, ito guys, this is both negative and positive mga kapiksi, no? Sagittarius ka ay na-represent ng Queen of Wands. Ito yung ating love energy. So, dito, guys, merong mga pag-aaway sa relationship nyo. Ang pinag-aawayan nyo, mga kapiksi, is because for some of you, pwedeng magkaiba kayo ng lahi nitong person na to, cultural differences, o kaya naman magkaiba ng religion. So, yun nakikita natin na conflict dun sa inyong relationship. At saka yung iba sa inyo guys, isa pa sa pinag-aawayan nyo ng person nyo is yung pagiging immature. So, it's either immature kayo or immature sila. Again guys, pwede magkabaligtad yung roles. So, yun yung nakikita natin na mga pinag-aawayan nyo. Pero, ang maganda naman dito sa relationship nyo is one of you is sobrang haba ng pasensya. No? Mahaba yung pasensya nyo dito sa... At saka yung person mo, parang ano to pabebe. Actually, yung person mo, gusto niya na binibaby mo siya. Okay? Kahit na, let's say, for example, kahit lalaki siya, gusto niya yung nilalambing mo siya, binibaby mo siya, kaya siya siguro parang, for some of them, parang sinasadya nila na isip bata sila, ganyan, or immature kasi, kahit yung pag nagagalit ka sa kanila, parang yun yung love language nila, na gusto nila na ginagalit ka, tapos lalambingin ka nila, mga kapiksi. Parang ganon. Comment down below if naka-resonate kayo. Kung nangyayari yan sa relationship nyo, mga kapiksi. And kapag hindi ka kinakausap ng person mo, or kapag hindi mo siya kinakausap, nalulungkot siya, and namimiss ka niya. Ito, kaya nga, itong talking na to, mga kapiksi, gusto niya na palagi kang nakakausap, palagi kang nakikita, ganyan. Kahit na LDR kayo, ganyan, gusto niya na palagi kayong nag-uusap, palaging gusto niyang naririnig yung boses mo, mga kapiksi. And parang willing naman kayong dalawa na magtulungan para isalba yung relationship nyo. And parang meron kayong mga plano, no, dun sa relationship nyo, sa future, para may mga future plans kayo kung ano yung mga gusto nyong marating sa buhay, ganyan. Ang maganda dito is parang nagsusuportahan kayo sa isa't isa. Ayan, no, talagang nagsusuportahan kayo, mahal na mahal yung isa't isa, nag-uusap kayo, same frequency kayo, mga kapiksi. Para kayong Romeo and Juliet, Florante at Laura. Yee! Ano pa ba? Para kayong si Popoy and Basha. Ay!
Okay? Pero, syempre, itong relationship na to, hindi rin naman ito smooth, hindi ito swabe, no? May mga problema, may mga challenges. Pero, every time na nagkakaroon kayo ng mga problema, parang nagiging mas sweet kayo sa isa't isa. Natututo kayo, nag-grow kayo together. As a couple, mga kapigsi. So, marami kang natututunan sa relationship. Siya, ganun din. Marami rin siyang natututunan. And marami kayong natututunan actually sa isa't isa. And kapag nag-aaway kayo, kapag nagbabati kayo, mas lalo pang nagiging matamis yung inyong pagmamahalan. So, yung mga away nyo, yung mga tampuhan nyo, malaki yung contribution niya dun sa relationship nyo para mas lalong tumibay yung relationship nyo, no, mga kapigsi, para so in the future, I mean, this is not a perfect relationship, mga kapigsi, pero at this moment in time, i-cherish nyo itong relationship na to, mga kapigsi, habang kasama nyo pa yung isa't isa. Magtanim kayo ng maraming memories together, okay? And so harmonious naman itong relationship na to, although may mga konting sabit. Syempre, pag-usapan nyo na lang, mga kapigsi, okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan, mga kapigsi. Ito yung ating 2025 kapalaran. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapigsi. Have a nice day. Bye-bye.